pag-uusapan natin today ay si Suki Loan ni Hupan Lending. So, huwag nyo munang i-download to guys at alamin kung okay ba tong si Suki Loan app. Today, pag-usapan natin tong si Suki Loan na under sa kay Hupan Lending na rehistrado po sa SEC. Yan, doon po siya sa list of online lending platforms, recorded online lending platforms sa SEC. Legit, pero duda ako dito. Kaya huwag nyo muna i-download. Yung agent, sabi sa akin, approve na daw yung loan. Sabi ko sa kanya, sorry, I'm not interested. Sabi niya, ba't ayaw niyo pong kunin, ma'am, yung loan? Ayaw ko. Sayang naman po, ma'am. Ba't ayaw niyo kunin? Sabi ko, ayaw ko nga Tapos binabaan ako ng phone. Dahil ang kulit nila, kasi text ng text, tawag ng tawag, sige, tingnan natin kung okay siya. So, dinownload ko siya sa Google Play Store. At sabi niya, mataas yung rating niya. Ba't huwag kayo kaagad maniwala dito, mga best? Nag-wonder pa lang kung okay ba to o hindi. So, meron akong mga screenshots dito. So, dinownload ko siya. Kahit na hindi ako believe sa kanila. Pero, don't confuse it with Suki Loan na ino-offer ni SB Finance. Kasi yun, legit talaga yun kasi ino-offer yun ng bangko. Ito naman si Suki Loan, under kay Hupan Lending, na-download sa Google Play Store. At sabi niya, grow fast, double your limit shortly. So, parang ini-encourage ka pa niyang umutang ng umutang dito. So, 20,000 daw yung maaari niyang ipautang dito. The best daw siya. Philippines first and best loan. Nax. Then pay back what you owe and then you can borrow again. So, matic down na makakautang pagkatapos mo magbayad. Kaya pagkatapos mo siyang i-download po sa Google Play Store, ay bubungad to. At sasabihin niya, hihingi niya daw yung access sa mga SMS, camera, app list, camera mo. So, kung papayag ka, syempre, i-click mo yung I agree. Yun, lalabas yung 20,000 daw yung maaari yung ipaloan sa'yo. But huwag kayo maniwala ha, expect na kayo kaagad magsisimula kayo sa mababang amount. So, if you're curious, i-click mo yung apply. Pero tapusin nyo na muna yung video na to. So, hihingi po siya ng access sa phone calls. Siyempre, click mo yung allow. So, hihingi niya yung phone number mo. Pagkatapos, I get code. Para makuha mo yung code, ilalagay mo yung code. Mag-confirm ka na nag-agree ka sa kanyang privacy policy. And then, click login. Next, hihingi po siya ng access sa SMS mo. So, kung gusto mo talaga mag-load dito, kailangan mo siyang i-allow. And then, yun. The next is ID na kaagad. So, yung mga IDs pala na tinatanggap niya ay the following: UMID, GSIS, SSS, PRC, passport, PhilHealth, driver's license, Pag-ibig, voter's ID, and national ID. So, pipicturean mo yung ID mo or pwede mo rin siyang kukunin doon sa gallery mo. Ilalagay mo syempre yung ID type saka yung ID number. Next, hihingi niya po niya yung personal information mo such as first name, middle name, last name, birthday, gender, educational level, marital status, children, number of children, current address, length of stay, monthly income, occupation, company name, email address, and the purpose of the loan. Ayan, ibibigay mo ng lahat ng yan para ka makapag-proceed sa next step. So, i-click mo yung confirm para mag-move on. 5 po yung hihingi niyang contact information na kailangan kukunin mo dun sa page, sa phone book mo. Ay, ibibigay mo pa yung Facebook mo, ha? May isa tayong viewer na nagsabi pag humihingi ng Facebook, matic no-no na daw yan. Click mo ng confirm, tapos ibigay yung Facebook mo. So, hihingi niya na yung kung saan mo gusto ipadala yung perang ilo-loan mo kung sakali ma-approve ka. So, merong GCash or merong online transfer, kabilang na doon is yung bank, tsaka e-wallet, at meron ring cash pick-up. So, free lang po yung online methods ng disbursement, pero kung pipiliin mo is cash pick-up, such as RD Pawn Shop and MU Villar, may additional na fee na 180 pesos. And then, click confirm, at saka na lalabas ang kanyang offer, at yung in-offer sa akin ay 3,000. So, question nito is, iti-take ko ba to? Okay ba to? Huwag muna guys, huwag padalos-dalos. Scroll down. Sabi niya, pwede siya magbigay ng long term. Sabi niya, 2 schedules daw. So, yung first term ko is nasa November 21. Yung second kong schedule of payment is March 2024 pa. Grabe, 6 months. Pero, yung babayaran ko sa November 2021, which is basically 7 days, is 3,210. May interest. At pwede na daw i-waive yung second payment. Para saan pa yung may second schedule siya? Parang lahat ng loan mo, binayaran mo na sa first. Diba kaloka siya? Scroll down pa. Kasi makikita mo doon,
na yung matatanggap mo lang sa 3,000 na loan is 1,920 pero yung babayaran mo is 3,120, di ba? I-click mo yung display fees, then makikita mo kung ano-ano yung mga kinakaltas niya. Kaya nga 1,920 na lang yung matatanggap mo. Dahil ikakaltas niya yung service fee, 600, management fee, 300, tsaka yung transfer fee yung sa MD Villar. Kung GCash, wala to. Pero kung MD Villar, kung pick up, edi 180. Parang 1/3 ng loan mo ay mawawala. Pero, pag due date na, after 7 days, magbabayad ka ng 3,000 plus interest. Hindi naman masyado mataas yung interest niya, pero kalokohan na dito siya babawi sa service fee tsaka management fee. So, huwag niyong i-confirm unless iti-take niyo to. Or, huwag niyo na siyang i-take unless naiintindihan niyo kung ano yung kasama sa ganitong responsibility. Ako, ayoko ng sakit ng ulo, ayoko ng masyadong malaking kaltas, dahil talo ako dito. Kasi magbabayad ba ako ng interest, kakaltasan pa, so no ako dito. Kaya hindi na ako nag-get money. So, ang tanong ba, kung pwede bang i-delete yung app na to, or i-delete yung information mo kung sakaling ayaw mo mag-loan. So, balik ako dun sa dashboard, at pinindot ko po yung may icon ng tao, and then meron po siyang settings, at meron po dong account deletion sa settings niya. So, tulad ng ibang mga loan apps na kung i-click mo yung account deletion, parang ayaw pa niyang pumayag na mag-delete ka kasi ilang beses kanyang tatanungin kung ano ka daw, kung gusto mo ba talaga mag-delete ng account. So, pag-click mo ng confirm, tatanungin niya kung sure ka ba talaga. So, syempre, sure na, kaya kiniklik ko yung, again, yung confirm. Wala ka naman cancel, gusto ko nga mag-delete. At hindi na siya nagpadala ng code, kaagad yun ang dinelete. So, ayun, nabalik ako dun sa page kung saan hihingi siya ng phone number, but I really wish na talagang dinelete niya yung aking contact information kasi sayang naman. So, ayoko kay Suki Loan, guys, to be honest. And that's my personal opinion. It's based on the screenshots that I've taken while I was playing around with the app. So, nasa inyo kung da-download ito kung hindi. But, consider yourself warned kung sakali man. So, I hope meron kayo natutunan sa video na to. Let me know kung meron kayong mga loan apps na gusto kong itry muna bago nyo siya i-download. And hope to see you on my next vlog. Bye!